Kung hindi ko sila mapagkakatiwalaan, bakit pa nila ako hahanapin? Pero teka, what do you mean kanina? Dumating ba siya? Dumating siya, with at least 10 bodyguard. Anong klaseng tao ang kailangan ng ganoong kadaming bodyguard? Muling tanong nito pero wala din siyang naisagot dito. Tapos na silang kumain nang bumalik siya sa kwarto na noon naman nag-ring ang phone niya. It was her father calling, kaya tumaas ang kilay niya. But as soon as she answered her phone, ang malakas na sigaw nito ang narinig niya. Anong kalokohan ang ginawa mo kay Nika? How dare you do this to my daughter? Wala akong alam sa sinasabi mo. It sound to me na parang si Nika lang ang anak mo? Sarkastikong tanong niya dito na tila ikinagulat nito. Huwag mong ibahin ang usapan, Laika. Nika has been drugged and raped. Sigaw nito na parang kasalanan niya ang nangyari. Kahit paano ay nagulat din naman siya sa balitang iyon. Subalit ang pagbintangan siya nito ay hindi niya matatanggap. And why exactly that became my fault? Sabihin mo nga sa akin, Dad. Nung sa akin muntik na mangyari ang ganyan, did you even show a slight na care and concern for me? Hindi. Dahil hinayaan mo pa ako makulong na isang araw dahil sabi mo, katangahan ko yun. Sorry to say this pero sa tingin ko, katangahan na rin yan ng anak mo. Yun lang at walang paalam na pinatay niya ang phone niya. Bakit ikaw ang sinisisi niya? Naguguluhang tanong ni Zildjian. Naka-loudspeaker kasi ang phone niya kaya dinig nito ang mga sinabi ng kanyang ama. Sinabi sa akin ni Angel ang nangyari. She was the one who called the police kaya hindi natuloy ang nangyari noon sa'yo. Siya naman ang nabigla sa narinig. Hindi niya alam yun. Pero paanong nalaman ni Lara ang tungkol doon? I'm sure kahit ang mga close friends mo hindi alam iyon. Unless someone knew what happened and told that to Lara. Naisip niya. Parang spark na lumitaw sa utak niya ang mukha ni Nika. She was sure she had something to do with spreading that news. Pero sino naman kaya ang gagawa noon kay Nika? Wala sa sariling tanong niya kay Zildjian. I mean, he hate her pero never ko namang naisip na mangyayari sa kanya ang ganoon. It's not something you should be worrying about, babe. If they don't care about you, it's fine. Nandito ako para sa'yo at susiguraduhin kong wala nang mananakit sa'yo. Malambing na usal na Zildjian, saka siya niyakap. Then, they headed to the top to relax. Muntik nang mapatay ng dalawa si Nika. Hindi mo dapat hinayaang malango sila ng sobra. Puna ni Sandro kay Jules nang makarating si Sandro sa suite na tinutuluyan nito. Si Sandro ang tumawag kay Jules para sabihin ang plano nitong pagganti para kay Laika. Hindi niya kayang palagpasin ang mga nalaman niya. Ikaw na rin ang nagsabi. Kung hindi na iligtas sa tamang oras si Laika noon, who knows what might happen. Kaya tama lang na maranasan ng babaeng yun ang kasamaan niya. Walang emosyong sagot ni Jules kay Sandro sa kakampanting uminom ng kape. I see your point. Pero kumusta na si Felix? Ayos na siya. Nagpipilit na lumabas ng ospital kaya pinapagwardyahan ko. Magkakaroon ako ng meeting sa mga stakeholders ng Victorias. Inihahanda ko ng pagpapatalsik kay Leandro. Good luck with that. Susubukan ko tawagan si Laika para hindi na kailangang magpilit ni Felix na bumalik ng bansa. Anya saka tumayo na nang biglang pumasok ang isa sa mga tauhan ni Jules doon. Is that the DNA result? Walang emosyong tanong nito sa bagong dating. Yes, sir. Sagot ng lalaki saka iniabot kay Jules ang brown envelope na kaagad naman itong binuksan. At ilang sandali lang ay umarko ang kilay ni Jules kaya curious na kinuha niya ang papel dito. And he almost dropped his jaw sa nakita. Mukhang matutuwang queen sa resultang iyan. May ngiti sa labing saad ni Jules na ikinailing niya. Ngumingiti lang talaga ito kapag may kakatwang bagay na nangyayari. Ano to? Kunot noong tanong ni Laika ng ilapag ni Jules sa isang papel na dala nito. Porma lang anyo ni Jules. Sumanyis pa na buksan niya ang papel. Nandun sila sa coffee shop sa harap ng globals. As promised, the DNA result at magugulat ka sa resulta ng test. Kinakabahang dinampot niya ang nakatuping papel and she almost dropped her jaws nang makita ang resulta. Saglit siyang hindi makahuma bago tuluyang nag-sink in sa utak niya ang salitang nandoon. Negative.
She was not her father's daughter like she had known for many years. Ewan niya pero parang relief ang naramdaman niya nang malaman iyon. Siguro para magkaroon ng tamang justification kung bakit ganoon siya tratuhin ng kanyang ama. Hindi ang resulta ng DNA test mo ang sinasabi kong ikagugulat mo. Seryoso pa rin saad nito na ikinakunot noon niya. Noon niya napansing may isa pang papel na nandoon. Saglit siyang natigilan at ilang ulit na binasa ang pangalan sa itaas. And she almost laughed nang mapagtanto na tama ang basa niya sa result ng DNA ng kanyang ama at ng paborito nitong anak. Nika was not his daughter as well. Totoo ba to? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Jules na ipinagkibit balikat lang nito. Alam kaya niya? All this time, she treated Nika preciously like she's his only daughter. Gusto mo bang ipaalam kay Leandro ang tungkol dyan? No, not yet. Mahinang usal niya but in her mind, she was celebrating. Seeing the result, sigurado siyang alam na Leandro ang totoo tungkol sa kanya, considering how he treated her after her mother's death. Pero si Nika, I'm sure, Nicole had hid that well from him. Ako nang bahala sa bagay na ito, Jules. Thank you. Kaso, may mas dapat kang unahin ngayon, Miss. Kailangan mo pumunta ng New York. Nailipat na si Boss Felix. He need time to recover at kailangan kanya makausap. Ganoon ba kaseryoso ang lagay niya? He had lung cancer and he's not going to live long. Saan na itong ikinagulat ni Nia? Biglang sumilay ang lungkot sa mata nito pero kaagad ding naglaho iyon. Please, you need to see him. At ipinapaayos ko na ang mga papel mo at aalis tayo in 3 days. Pinal na saad ni Jules. New York? Ulat ni Zildjian matapos niyang sabihin ang plano niyang pagpunta sa New York para makita si Felix. Okay, I'll go with you, babe. Ayokong pumunta ka doon na mag-isa. Saad nito na ikinangiti niya. Siyempre, gusto niya kasama rin ito pero naaalala niya ang trabaho nito. May mga mahalagang meetings ka na kailangang harapin. Ayokong isacrifice mo ang trabaho mo para sa akin. Come on, I can always reschedule my meetings. Para saan pang ako ang boss kung hindi ko magagawang samahan ng girlfriend ko sa mga lakad niya? Ay nagsasabay kindat. Ikaw ang bahala, boss. Pabirong sagot niya dito. In 3 days nga, ay lumipad sila ni Zildjian kasama si Jules at 2 bodyguard nito patungo New York. At nagulat pa siya nang nandoon si Sandro na nag-aantay sa kanila. Kaya pala hindi niya ito nakikita sa building. Buti pa ang tawag ni Jules. Sinasagot mo. Ang tawag ko hindi. Nakangusong usal na Sandro nang lapitan siya nito. Wala ko natatanggap na tawag mo. Kunot nung sagot niya dito. Magsasalita pa sana ito nang biglang sumingit sa pagitan nila si Zildjian kaya napaatras si Sandro. Bakit mo kailangan tawagan ng girlfriend ko? Napaangat siya nang tingin na magsalita si Zildjian. Nandoon na pala ito sa tabi niya. Masyado ka mahigpit para sa isang boyfriend lang. Bakas ang pagkairita sa tinig ni Sandro. We're getting married soon. What? Napalakas pa ang boses ni Sandro dahil doon. In fact, we might be having our first child soon. Diba, babe? Bakas ang kasiyahan sa mukha ni Zildjian nang balingan siya. Nang makita kasi nitong itinapon niyang pills tablet, tuwang-tuwa ito. But Sandro's expression becomes sour at naging tahimik ito hanggang sa makarating sila sa ospital. Felix almost cried nang makita siya nito. I'm so sorry, Iha. Hindi ko akalaing hindi ka tatratuhin ng maayos na Leandro. Okay lang ho, Uncle. Maayos na ho ako ngayon. I know. Napahinto ito sa pagsalita dala ng hirap sa paghinga. Pero hindi ko makapaniwala na hindi ka anak na Leandro. Why would your mother choose him over me? Nakakainis talaga. May himig tampong saad nito. Siguro, may dahilan sa mommy sa lahat ng ito. Kaya huwag na ho natin panghinayangan ang lahat. Yes, but since hindi naman si Leandro ang totoong ama mo, it's time for you to take Victoria Empire from that fake man. He don't deserve any of your mother's money. Kung hindi ka naman niya trinato ng mabuti. Jules will help you out. He's one good-looking man. Makahulog ang saad nito. Uncle, may boyfriend ho ako at inalok na niya ako magpakasal.
Kaya magpagaling ho kayo para may pakilala ko siya sa inyo. And thank you dahil hinanap mo ko. I haven't done anything yet. Dahil sa mga kasinungalingan na lalaki iyon, I make sure he pays for everything. Nagtagas ang bagang nito kaya't masuyong hinawakan niya ang palad nito. Ako na hong bahala sa lahat. Mas mabuting magpalakas kayo. I will. I promise, hindi ako matatalo ng sakit na ito hanggang hindi nagiging maayos ang lahat para sa'yo. Napatango na lang siya dito. Panay pa ang kwento nito nang pumasok ang private nurse nito para sabihin kailangan na nitong magpahinga. Naabutan niya si Zildjian sa labas na may babaeng kausap at ganoon na lang ang gulat niya nang makilala niya ang babae. Laika! Excited na tawag ni Angel na napalapit pa sa kanya. Sinabi ni Zildjian na nandito ka daw para sa uncle mo? Ikaw, bakit ka nandito? Nandito rin kasi sa ospital si Uncle Eric, kapatid ng daddy ko. Wala kasi siyang sariling pamilya, kaya kami na isang uncle ko ang kasama niya. Kwento ni Angel na maya-maya pa ay lumapit sa kanila si Justin Jones. Nagkagulutan pa sila nang makilala siya nito. What a nice coincidence seeing you two here. Anito pa, matapos makipagkamay kay Zildjian. Why don't we have dinner together then? Alok pa nito. That would be better, uncle. Sang-ayon ni Angel na kumapit pa sa braso niya. Walang problema sa akin. Sang-ayon ni Zildjian na napatingin sa kanya na tila pagsang-ayon lang niya ang kulang. Pero na maalala niya ang sinabi ni Zildjian na sa Angel, ang dahilan kaya hindi siya napahamak noon. She did agree. Kahit ang totoo ay gusto na niyang mahiga at matulog na lang, dala ng pagod. Inaya din niya si Jules pero tumanggi ito. Nagaantay umano si Xandro dito. Sa steakhouse sila dinala ni Justin at talagang nag-enjoy siya sa masarap na pagkain. Angel, hindi pa pala ako nakakapag-thank you sa'yo tungkol dun sa ginawa mong pagliligtas sa akin noon. Anya kay Angel nang sumunod siya dito upang magbanyo matapos kumain. Huwag kang mag-thank you. Nakalimutan mo bang ako rin na nagdala sa'yo sa bar noon? Dahil gusto kong iganti mo ako sa paluloko ni Nika sa akin? It was partly my fault too. Kaya tama lang ang ginawa ko. Kasi kahit paano hindi ako inuusig ng konsensya ko. Back in Manila. Natigilan si Madam Melendez sa babaeng umalalay sa kanya pababa ng hagdan. Malakas pa naman siya but due to her old age, nagiging maingat na siya sa pagkilos. Kaya hindi na siya tumanggi. The charity event went well kaya masaya siya. Naku madam! Tarantang sigaw ng nurse niyang nagpaalam lang sa kanya para magbanyo pero dahil nainip na siya, kaya nagpaso siyang lumabas na. Salamat miss. Baling nito sa babaeng umalalay sa kanya. Ngumiti ito ng ubod tamis saka nagpaalam pero ganoon na lang ang gulat niya nang mapansin niya ang kwintas na suot ng babae. Oh my, you must be my grandson, girlfriend. Namawang si Laika sa harap ni Zildjian. Sinubukan niyang kontakin si Xandro kanina pero hindi na niya mahanap ang contact number nito. Kaya pala panay ang sabi ni Xandro na hindi niya pinapansin ang mga message at tawag nito. Dahil sigurado siyang binura ni Zildjian ang number ni Xandro. But deleting the number was not the issue dahil blinak din pala ito ni Zildjian kaya hindi siya nito matawagan. Yes babe? Inosenteng tanong nito sa kaibinabaan tuwalyang ipinantutuyo ng buhok nito. He was only wearing his boxer. Napapikit pa siya nang maamoy niya ang katawan nito. Naroon na sila sa hotel na ito mismo ang nagpa-reserve para sa kanila. Bakit mo blinak ang number ni Xander sa phone ko? Usig niya dito sabay iling pero ngumiti lang ito. Dahil panayantak sa tawag niya kahit 10 oras ng gabi. Balo walang sagot nito. Kung may kailangan siya sa'yo, ako dapat ang tawagan niya. Taas kilay na sagot dito. Hindi ka naman siguro galit dahil ginawa ko yun. Nananansya ang tingin ibinigay nito sa kanya. Magagalit siguro ako kung hindi ka umamin. Pero ang mean mo, di ba? Parang magkapatid na nga kayo dahil close siya sa lola mo. Oo naman, pero dahil hinamon niya ako. And that pissed me off. Padaling ka daw niya sa Canada. Patawa siya. Pikong sagot nito na ikinangiti niya. Xander is my friend, kaya walang dahilan para magsalos ka sa kanya. Kumbinsin niya dito sa kanaupo sa tabi nito. Until he won't back down, hindi ako mapapanatag kapag nasa paligid mo siya.
He likes you, babe. At ayokong isipin kinakausap ka niya o nagpapalipad hangin siya sa'yo. Call me selfish, pero ayokong masyado siyang close sa'yo. You've really fallen for me that hard, Mr. Melendez. Hindi niya mapigil ang usal sabay ngiti dito. Parang may mumunting paru-parong naglalaro sa sikmura niya dahil doon. Zildjian bit his lips and smiled at her. Nakakabaliw kasing mahalin ang tulad mo, babe. Hindi lang dibdib ko ang pinapakaba mo. Pati ang alaga ko. Pabalang na saad nito na inilapit pa ng gusto ang labis sa tenga niya. Then bit her ear sexily. Kumalat ang sensasyon sa katawan niya dahil sa ginawa nito. Dahilan upang mapaungol siya. Nagsimulang gumapang ang labi nito patungo sa mukha niya kaya't kusang umangat ang palad niya upang haplusin ang mukha nito. Sinalubong niya ang labi ni Zildjian nang magtagpo nang magkaharap sila. Then their kiss went thoroughly sensual. Hinila pa siya ni Zildjian upang mapaupo siya sa kandungan nito. Without breaking their kiss, napakapit pa siya sa batok nito nang panggigilan nito ang labi niya. Matulog na tayo, maaga pa tayo bukas. Napasunod siya nang mahiga na ito sa kama, kaya napahiga siya sa ibabaw nito. Kaya nagkatitigan sila. Then Zildjian moved closer to kiss her on her lips. Pagbalik natin, I'll make sure matutuloy na ang meeting niyo ni Grandma. Marami na rin akong atraso doon. I'm sure naintindihan ka naman niya. You've been swamped with work this past few weeks. Sana lang, hindi niya malaman ang tungkol sa post ni Lara. I doubt it, babe. Dahil kung nalaman niya, siguradong panay na ang tawag noon. Saka hindi mahilig sa social media si Lola. Pag-a-assure nito, I'm sure matutuwa siya kapag nakilala ka niya. Sana nga. At saan ka naman nagpuntang bata ka? Hindi ka man lang nagpaalam? Pikang salubong ni Nicole sa anak. Naka-turtleneck na long sleeve na damit upang itago ang ilang pasa at marks sa katawan nito. Malinaw pa sa isipan niyang itsura nitong umuwi noong nakaraang linggo. Marami itong pasa at marka sa katawan nito. She was bleeding from the sexual abuse. Pero ayaw nitong magpadala sa ospital dahil nahihiya itong malaman ng iba ang nangyari. Kaya sa bahay na lang ito ginamot ng family doctor nila. Good thing, wala namang nangyari dito. Maliban sa mga marka sa katawan nito. Me, okay na ako. May kinausap lang ako tao. But guess what? I finally met Madam Melendez of Melendez Global. At ano naman ang napagkamalan niya akong girlfriend ng apo niya, me. Excited na sansalan nito sa sasabihin niya, saka inilabas nito ang phone nito. Itong kaisa-isang apo ng matandang Melendez. He's my long-time crush. At nalaman ko sa mga friend ko na sinusubukan niyang i-matchmake ang apo niya sa mga anak ng mga mayayamang negosyante. And I finally met her. At inisipan niyang ako ang girlfriend ng apo niya. So I guess, I've been blessed. Or something? Nananaginip ka ba ng gising, di ka? Me, I'm serious. At paano ka naman naging girlfriend ng apo niya? I don't know. Malay mo, tayo pala ako ni Zildjian. Diba? Natitilihang saad nito. Napapailing na lang siya sa kabaliwan ng anak niya. Kasi if not, bakit niya iniisip na girlfriend ako ng apo niya, diba? At she invite me over to her mansion. Kinikilig pang saad nito na ikinagulat naman niya. Talaga? Yeah. Nagkislapan pa ang mata nito sa kasiyahan. Sige, pero wag mo babanggitin sa ama mo tungkol dito. Bakit naman? Basta. Seryosong saad ni Nicole sa anak. Sigurado siyang kokontra si Leandro dahil nakikipagkasundo ito sa mga board of directors para ipakasal si Nika sa anak ni Mauro. Pero kung sa tagapagmana ng Melendez Global makakasal ang anak niya, kahit bukas ay ipapakasal niya si Nika dito. Bigla siyang na-excite sa posibilidad na iyon. Okay, let's meet her then. Okay, at kapag nangyari iyon, susiguraduhin ko makakaganti ako ng gusto kay Laika. At this time, hindi na siya makakaligtas, pati na ang Zandro na iyon. Kayumang kamaong saad nito. In just an instant, naglaho ang ngiti nito. It's alright, baby. I'm sure hindi papayag ang ama mong maagaw pa ni Laika ang kumpanya. Sa atin lang, Victoria, at gagawin ko ang lahat para sa atin mapunta iyon at makaganti kay Laika. Pag-aalo niya kay Nika, saka ito niyakap. In New York. Sir,
Kailangan niyo ba ng tulong? Tanong ni Laika nang makalapit siya sa lalaki na nakasakay sa wheelchair. He was trying to open the bottled water pero hindi ata nito mabuksan iyon kaya napamura ito. Malaking tao ito at halatang magandang lalaki noong kabataan nito. He might be on his late 50s. No need. Dumagundong ang malaking tinig nito na hindi man lang siya pinag-aksayhang lumunin. Aktong patatakbuhin nito ang wheelchair nang mahulog ang hawak nitong bottled water. Kaya mabilis niyang pinulot iyon. Kaya kung... Kusang nabitin ang sasabihin nito nang mapatitig ito sa kanya. Here you go, sir. Anya sa kainabot ang bote dito. Kitang-kita niya ang pagbukan ng bibig nito pero walang salitang lumabas doon. Parang biglang natigilan nang mapatitig sa mukha niya. Para bang kinikilala siya nito. Babe, let's go. Dinig niyang tawag ni Zildjian kaya napalingon siya dito. Ito ho, sir. Inilagay niya sa kamay nito ang bote sa kanya. Nagmadaling lumapit kay Zildjian. Kilala mo yon? No. Mukhang kailangan niya ng tulong. Kaso masungit. Sinadya niyang lakasan ang boses para marinig nito iyon. Di naman kasi ito mukhang masungit. Sa tingin niya ay approachable itong tao na mas pinipiling magkunwaring masungit just to intimidate others. Kumusta yung kausap mo? Okay. Akalain mong nakilala nila ako? Matagal na akong walang balita sa ibang kamag-anak ni Mommy. Tara na, para makilala ko na rin ang personal si Felix. Nito, saka siya inakbayan. Kuya, kanina pa kita hinahanap. Justin, you think I'm dying? Nakita ko kanina sa Aurelia. She even held my hand. Pero parang hindi rin siya dahil hindi niya ako nakilala. But her hand was so warm. Natigilan si Justin sa tinira ng Kuya Eric niya. Nakatitig ito sa palad nito na tila ba may nahawakan nitong napakahalagang bagay. Kuya, she died long time ago. Forget about her. Sa ibang lalaki niya piniling magpakasal. Kaya hanapin ka. Paliwanag niya dito. Kung hindi lang sana ako na-aksidente ng araw na iyon, I could have met her. Sana hindi ganito ang lahat. Kuya, she chose to abandon you kaya kalimutan mo na ang babaeng yun. Dapat talaga matagal ko na sinunog ang mga larawan ng babaeng yun. Tumigil ka. Si Aurelia ang mahal ko at hindi magbabago iyon. Kahit hanggang sa kamatayan ko. Mariing saad nito na ikinailing na lang na Justin. Okay, pero bumalik na tayo sa kwarto mo. Siguradong matataranta na naman si Angel at wala ka. Ani Justin saka nagsimulang itulak ang wheelchair ng kapatid. Noong kabataan ni Eric, he was the most ruthless person Justin had known. Malupit ito pero nang makilala nito ang kasintahan nito, nagbago ito. From being temperamental, egoistic man, he became gentle and warm person. He was so in love with a mysterious woman. Justin never once met, maliban sa mga larawang nakita sa silid nito. Matindi ang naging pagtutol ng magulang ni Eric noon dahil sa anak ng malaking kakompetensya ng J Industries, ang babaeng karelasyon nito, ang Victoria's Empire. And their parents hated the Victorias dahil sa pagbagsak ng negosyo ng pamilya Jones. Mas nauna silang makilala, but when Victoria rose to fame, it was unstoppable, na kahit ang Melendez Global noon ay natinag ng Victorias. And their parents accept they are losing dahil ayon sa ama nila, pinapabayaan ni Eric ang kumpanya dahil sa babaeng anak ni Victoria. Ginawa ng magulang niya ang lahat para paghiwalayin ang mga ito. Until that night, 28 years ago, he ran off to marry his woman pero nangyari ang aksidente. Akala nila mawawala na sa kanila si Eric. He had severe head injury at kinailangang putulin ang isang paa nito. Naging successful ang operasyon pero nakoma ito ng halos 4 na taon. Sinabi pa ng ilang doktor na milagro na nagising pa ito. And he was so devastated nang malaman nitong nagpakasal na sa ibang lalaki ang kasintahan nito. Kaya pinili nitong magtago na lang at mamuhay ng mag-isa. But 2 years ago, he was diagnosed of brain tumor na pwede naman sanang operahan pero madiin ang pagtanggi nito. Gusto kong makita ulit ang babaeng iyon. Sa tingin mo ba, Justin? Anak siya ni Aurelia? Ikaw ang boyfriend ni Laika? Pagkagulat ang makikita sa mukha ni Felix nang ipakilala ni Laika si Zildjian dito. Napatitig pa ito kay Jules na tahimik lang na nakamasid. Oh God! Usal nitong ipinagtaka niya. The Melendez,
Mahinang saad nito. May problema ho ba? Kunot noong tanong ni Zildjian. O, wala. Nagulat lang ako. Bagsak ang balikat na saad nito. Sana lang, huwag kayong masaktan ni Laika balang araw, Mr. Melendez. Makahulog ang saad nito na ipinagtaka niya. And while this, he looked so bothered meeting Zildjian. Jules, naagaw ng tinig na iyon ang atensyon niya. Lumapit naman si Jules at may inabot na brown envelope dito. Saka siya nito binalingan. Mr. Melendez, would you mind give us privacy for a while? Nakikiusap na saad ni Felix, saka tumingin kay Jules. Sa labas lang ako, boss. Paalam ni Jules. Sumunod naman si Zildjian dito, kaya naiwan sila sa silid nito. Nasa loob ang susi ng bank vault na iniwan ng iyong ina para sa iyo. Anito sabay abot sa kanya ng envelope. Nasa listahan ang lahat ng property ng iyong ina na nakapangalan sa iyo. That's everything, Iha. I'm old and sick, and I can no longer protect your assets. Tutulungan ka ni Jules para matutunan mo ang pamamalakad ng kumpanya. He's a good lawyer too. I trained him well for you. May pagmamalaking saad nito. Hindi ko ho alam kung paano ko i-handle ito, Uncle. Pero susubukan ko ho. Kailangan. But I don't think Zildjian Melendez is the right man for you. Paano niyo nasasabi yan? Si Zildjian lang ang lalaking kailangan ko, Uncle. And we love each other. Kung inaalala niyo ang tungkol sa mga assets, I'm sure hindi na niya ito pag-iinteresan. He's a billionaire himself. Yeah, I know that. I guess I'm worrying too much. Alam kong matatag kang babae at makakaya mo ang lahat ng darating sa buhay mo, Laika. Napangiti na lang siya dahil sa sinabi nito pero halatang may labis itong inaalala. Pagkatapos ko maasikaso ang Victorious, saka ko ito haharapin. Susubukan kong makabalik para madalaw kayo. You don't have to do that. Ako ang pupunta sa'yo. Kailangan ko lang magpalakas ng konti. Yung si Jules lang ang mapilit. Dala lang ito ng pagtanda. Nito, nahalatang pinapasigla ang sariling tinig. Matapos nila mag-usap ay nagpaalam na siya dahil flight na nila pabalik ng Manila mamayang hapon. Anong dapat kong gawin sa dalawang iyon, Jules? Mahinang tanong ni Felix sa kakapasok lang na binata. Nakakaingit isipin tunay ang pagmamahal na nakikita ko sa mga mata nila. I never had that kind of love. Napabuntong hiningang saad ni Felix. 30 ka na. Dapat pagtuunan mo na rin ang pansin ng buhay pag-ibig mo. Hindi ako naniniwala sa pagmamahal. Blanco ang ekspresyong sagot nito dahilan upang mapailing na lang siya. I hope you'll find someone na magtuturo sa iyong magpatawad at magmahal, Jules. You two deserve to be happy. Panghihimok niya dito. His past had made him secluded and lonely man at naawa siya sa binatang assistant niya. Huwag mong hayaang tumanda ka mag-isang tulad ko, Jules. Boss, hindi pa kayo mamamatay para magdrama ng ganyan? Kunot noong sagot nito kaya ibinato niya dito ang stress ball na nasa tabi niya na mabilis naman itong nasalo. Buisit. Singhal niya dito pero parang hindi man lang siya nito narinig dahil formal pa rin ang anyo nito. Sa susunod na 3 araw, malalaman ko ang resulta ng DNA test result nila Zildjian. Pero anong gagawin natin kung tamang iniisip mo? Sana nga hindi. Pero kung totoo, wala akong magagawa kundi ang sabihin sa kanila ang totoo. Dahil kailangan nila maghiwalay. Sana lang, hindi sila madurog sa posibilidad na iyon. Daman niya ang pagbara na lalamunan niya. Dahil nasasaktan siyang isipin na maaaring maramdaman nila Laika at Zildjian kapag nagkataon. How are you, my son? Kausap ni Madam Melendez sa ng kanyang anak. It was his son, death anniversary, kaya dumalaw siya sa mausoleo. Naunahan niyo naman ako, old lady. Agaw pansin na Zildjian sa kanyang abuela na maingat na hinahaplos ang larawan ng anak dito. Katabi doon ang isa pang urn. It was his mother at sa kabila ay nandoon na ang kanyang abuelo. Siya at ang abuela na lang niya ang magkapamilya sa mundo. May ilang kamag-anak siya sa side ng kanyang ina pero hindi naman sila ganoon kalapit sa kanila. Solong anak kasi pareho ang magulang niya. Arranged marriage ang nangyaring kasal sa magulang niya noon. Kaya marahil hindi nagawang magmahal ng kanyang mga magulang. Kaya nga ang abuela niya, nakokontento na lang na iset up siya ng blind date
hoping he will find someone from them. Which is a good thing dahil hindi siya nito pinipilit na mag-asawa na. But he's planning on marrying Laika. It will be a surprise wedding and that will be in 2 months. Ipinapangako niyang magiging masaya sila ni Laika at hindi matutulad sa kanya magiging anak nila na walang masyadong natatandaan sa ama niya dahil ilang taong gulang pa lang siya noong unang mamatay ito sa isang aksidente dahil lumayas ito upang makipagkita sa babaeng totoong mahal nito. Akala ko nakalimutan mo na naman ang ama mo. Hindi ko naman nakalimutan ang death anniversary ni Dad, Grandma. Masyado lang abalang apo mo. Kaya nga mag-asawa ka na para hindi na ako mag-alala at may magre-remind na sa'yo ng mga ganitong bagay. Sumilay ang ngiti sa labi ng kanyang abuela na tila may naisip ito. But her expression instantly shifted nang muling bumaling sa larawan ng kanyang ama. Naisip ko lang, paano kaya kung hindi umalis ng gabing iyon ng ama mo, Zildjian? Kung nagawa ko lang siyang pigilan noon, sana buhay pa siya. Siguro ngayon. Gumuhit ang lungkot sa mukha nito na bahagyang nanubig pa ang mga mata. Ilang taon ko itinago sa ina mo noon ang totoong dahilan. Tuluyang nabasag ang tinig nito kaya napalapit siya dito saka ito inakbayan. And even now, I still regret not telling the truth to your mother until she died. She's been a good wife to her father and a good mother to you. Maging sa akin naging napakabuti niya, she said, drying her tears. Grandma, bakit kailangan mo pang alalahanin ang masasakit na araw na iyon? Siguradong napatawad ka na ni Mom sa paglilihim mo sa kanya ng totoo. Pinataktahan mo lang si Dad. Anak mo pa rin siya kaya alam ko na unawaan ka ni Mom. It's time na siguro mag-move on ka at maging masaya. Pangungumbinsin niya dito. Taon-taon ata sila na ganoon. Nagdadrama ito sa harap ng abo ng kanyang ama and keep on apologizing to his mother. Siguro kung nagawa nitong aminin sa ina niya ang katotohanan baka hindi ito nagsisisi ngayon. Noong bata pa siya, she hated that woman na sinasabi ng abuela niya. Ang babaeng karelasyon umano ng ama niya na siyang dahilan ng aksidente noon. Nalaman lang niya iyon nang mamatay na ang ina niya. Kung bakit kasi mas pinili pa rin niyang habulin ng babaeng gusto niya kaysa sa ina mo na pinakasalan niya. Kapag naisip ko ang babaeng yun, nagiinit pa rin ang dugo ko sa galit. It was not her fault. Nahinabol siya ni Dad. Sabi mo nga, she married someone else so. Pero paano pala kung may kapatid ka? I mean, maras itong umiling na ikinakunot niya. Why are you telling me this now? Takang tanong niya. Ngayon lang nito nabanggit ang tungkol sa pagkakaroon niya ng kapatid. Wala, kalimutan mo na. Hindi naman siguro. Besides kung nabuntis siya ng dad mo, dapat lumapit siya sa akin, di ba? But she married someone else so I guess, baka mali lang ang iniisip ko. Naku, tumatanda na ata talaga ako. Sabihin mo na lang sa akin kung sino yung babae. Ipapacheck ko yung background ng anak niya para makasiguro. Maganda kung magkapatid kami, hindi ba? At least, 3 na tayo. Biro niya dito. Wala namang problema sa kanya magkaroon siya ng kapatid.